Praise God! Magandang umaga po at araw sa bawat isa. Muli na naman po tayong nagkakaisa no, sa pag-aaral po ng salita ng Diyos. I thank God because of His strength. I thank God for His wisdom and for lavishing us every day, no, ang bawat umaga. No? At salamat po sa Panginoon. Nakapaglaban na at nandoon po na nakapagsampay na, nakapaglinis na habang ang mga kasama ko po dito sa bahay ay natutulog. So, I'm taking this opportunity to share with you a glimpse of what I study also. Kaya po sa araw na ito, patuloy pong kakamustahin ko ang bawat isa. I hope that everybody is working out this situation. This is the new normal at sa ating buhay kailangan po nating pag-igihan pa at palalimin pa ang ang relasyon natin sa Panginoon at pagkatapos sa ating pamilya at sa ating komunidad. Sa pagkakataong ito, napakarami na pong araw na tayo ay nag-i-stay sa ating mga tahanan. I just hope and pray that we keep on adjusting na at this point na wala pa po tayong vaccine, ito po ay in-extend ang ating quarantine hanggang May 15 and sa kasalukuyan we are still praying for vaccine na ma-discover at mapaasa na sa BFAD, no, na ito po ay maging antidote natin sa mga virus na ito. So, napakabuti po ng Panginoon that sabi ko nga sa mga anak ko, ito na yung paano kung ang sitwasyon na ito would be the new normal. Ito na yung new normal natin. So, ibig sabihin, you will be, sabi nga nun, kung kayo'y nag-aaral, you'll be studying at home, no? Yung nasabing homeschool. So, baka effective yon at this time. At sa mga nagtatrabaho, work from home, kaya kailangang pag-igihan at maging productive din ang bawat tahanan, no, sa ating mga gagawin, no. We just hope and pray na ang lahat ay ma-normalize in the way na tayo po ay magiging positibo sa mga sitwasyon na ganito. And today tayo'y mag-aaral ng sabing ganon, it's about life, it's about our health. So, kailangan po nating tignan sa pamantayan po ng salita ng Diyos ang lahat ng ito. Sandali lang po tayong manalangin. Dakilang Diyos, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat dahil makapangyarihan ka. Salamat po dahil sa bawat babae at lalaki, Lord, na patuloy mong binibiyayaan, O Diyos, ng panibagong araw, panibagong pag-asa at panibagong pagkakataon. And Lord, we just pray for an open doors today, that you will continue to bless each one of us, O God, that you will continue also to bless maging ang aming pag-aaral po ng iyong salita. Patuloy kami, O Diyos, nananahan sa Santong Espiritu at bayaan mo, Lord, ikaw lamang po ang patuloy na maitanghal sa aming kalagitnaan. Pinupuri ka namin, Panginoon, at sinasamba ka namin. Sa iyo po namin pinagkakatiwala ang pag-aaral na ito. To you, we bring all the glory, the honor, and praise in Jesus' name. Amen and amen. Praise God. Kaya po sa umagang ito, sasamantalayin ko na tayo po ay nasa pag-aaral pa ng salita ng Diyos at ito'y patungkol pa rin po sa importansya ng salita ng Diyos sa buhay at sa kalusugan natin bilang mga tao. So sa umagang ito, I want to share about the life-saving means na sinasabi po ng Bible, no? Ano ba yung life-saving means, no? At kung tignan po natin in Proverbs chapter 4 verse 22, ang sabi doon, praise God, for they are life to him who gets them and strength to all his flesh, no? At sabi nga ganon, ano ba yung sinasabing life? It is the word of God, no? Sinasabi dito kung anong buhay, sabi nga ganon, for they are life to him who gets them, sa mga taong nakakakuha ng salita ng Diyos o nakakapag-aral ng salita, ito'y buhay para sa kanila. And kalakasan sa lahat ng ating, sabing ganon, ng ating body, ng ating flesh, no? Sabing ganon, if we get the Word of God and we take in the Word of God, we will have our life.
we will have a strength, no? Sa bawat araw. Parang vitamins lang yun, no? Na every day we take in vitamins so that it can help us protect our body. Same time, the Word of God is also a life-saving means for us dahil if we intake it every day of our lives, katulad ng ginagawa po natin, we intake a bits of the Word of God every day. We bring about our life, our beliefs, our thoughts. Sabi ganon, we bring into truths, no? Kaya nakikita po natin kung paano tayo nagbabago ang ating mga kaisipan sa pamamagitan po ng salita ng Diyos. And ito ang nagre-refresh po sa atin, nagno-nourish sa atin, ano? Praise God. Sabi ganon, the Word of God is filled with power to produce life. No? Ang salita daw po ng Panginoon ay nagbibigay ng buhay. It has the power to produce life. Ano po ba yung life na sinasabi to? Isang buhay na makabuluhan. Isang buhay na punong-puno, hindi lamang po ng katagumpayan. Isang buhay na satisfying life. Isang buhay na punong-puno ng pag-asa at hindi ng kaguluminahanan. Isang buhay na nabubuhay ka no matter what is your situation, naroroon po yung hope, no? Hindi ka nawawalan ng pag-asa. Ito po yung buhay na sinasabi. And health in the believer in Christ Jesus. Ito rin nagpo-produce, it has the power to produce health, no? Na sa ating buhay, may connection po kasi ang spiritual sa body. Kasi una po, ang tao po ay meron pong tatlong bahagi ang kanyang body, soul, and spirit. So, ang lahat nito kailangan mag-a-align siya. Ang lahat na ito kailangan fully nourished so that we would have a full lifespan. Yung nasabing buhay. Buhay na matagumpay, buhay na may pag-asa, buhay na satisfying. No? Kaya po sa atin, ang pag-aaral po ng salita ng Diyos ay nagbibigay sa atin ng buhay spiritual. Ang pagkain natin daily on time ng consideration na ito ay nourishment sa ating mga katawan. No? Hindi lamang nakakabusog, kundi nagbibigay ito ng nutritional factor sa ating mga pangatawan upang tayo ay lumakas. No? Para lahat po tayo ay maging nourished and nandoon po hindi mo malnourished kundi nourished ng pangangatawan po natin. At pangatlo is our spirit na ang ating soul na ito po ay sabing gano'n inililikha ng Panginoon. This is the inner man na sinasabi na ito'y lumilikha sa atin ng ibang kakapaibang transformation ng ating buhay. So, sinasabi lang po dito na ang salita ng Diyos ay has the power to produce life and health in all aspect of man, no? Mapa body, soul, and spirit. So, it is all powerful that you don't need a prescription about this. Diba? Pag pumunta po kayo sa doktor, bibigyan kayo ng prescription para ito ang nire-recommenda nilang gamot o vitamins para sa iyo intake. But the Word of God, the difference is you don't need a prescription for that. You just need to go through in every day of your life to experience the Word of God. And that will bring you into life and into health. Amen? Praise the Lord. Sabing ganon, before we can receive the life and health in our own bodies, no? The scriptures must be first given attention. So, kailangan daw na ang salita ng Diyos ay bigyan po natin ng malawakang atensyon sa ating mga buhay. Amen. At meron pong tatlong bagay na kung paano natin lilikhain yung sinabing attention doon sa salita ng Diyos. May tatlong bagay. Ay yung LSM. LSM. So, ang first ay listen. Listen with, sabing ganon, intention. Listen with the right intention, or yung listen with, sabing attentive intention, no? Sa pagbabasa, pag-aaral ng salita ng Diyos. Kailangan po maliwanag ang ating kaisipan na tayo po ay intentionally nakikinig sa salita ng Diyos o intentionally
pinakikinggan at inaabsorb yung sinasabi po ng salita ng Diyos. We have to listen, no? Sabing ganon, those who listen to my word will be saved, no? Ang lahat ng mga hearers, no, ng salita ng Diyos, ang unang-una po ay nakakarinig sila at ito po ang nagbabago sa kanilang kaisipan, sa kanilang damdamin, sa kanilang mga desisyon, sa kanilang mga buhay. Kaya kailangan po, para po tayo magkaroon ng tinatawag na life and health in our being, we have to listen attentively to the Word of God. Listen to what God is saying to you. Listen to what you see in the Bible, no? Praise God. Pangalawa, study. Study the Word and see a mental picture of it, no? Study the Word. Now, once we say study the Word, we give time in studying. We go through in every verses, we go through in every word and understand what the word is giving. Sabi nga no, what's the meaning of the word for us? Ano ang kahulugan ng mga salitang itong nababasa ko para sa akin? And at the same time, as you read the Bible, especially some stories of the Bible, you see mental pictures of it. So nakikita mo na siya in a form sa iyong kaisipan. At dito po nagbibigay ang Panginoon ng sabing ganon, fulfillment sa lahat ng mga yon. So kailangan po pala na kapag tayo ay mga faithful, tayo ay visionaries of faith, mga believers, we have to see the situation going out victoriously. We have to see this pandemic, positively, that it will end, and we would see our life that is fulfilling, that is victorious, that is successful, no? At we could see our relationship prospering, we can see our relationship in a healthy relationship. So, kailangan po na-picture out na po at hindi lang po na-imagine, kundi na-picture po natin sa ating mga kaisipan. Once that we see the Bible and we study the Word of God, nakikita po natin what's the picture God wants me to see. Amen? So, pangalawa is yung making conscious effort to memorize or meditate the Word of God, no? Mahirap po ito, pero it is a conscious effort, making conscious effort to really building sabing ganon, the Word of God in our life is to memorize or sabing ganon, meditate the Word of God. Pag sinabi pong memorize, of course, you select a verse and try to memorize it by heart, no? Katulad ng pagme-memorize ng mga kabataan sa kanilang pag-aaral, gayon din po yung sinasabi dito, memorize. But for those na hindi talaga gifted sa pagme-memorize, you can just meditate the scripture. Ano po ba ibig sabihin ng meditate? Sabi sa Bible in Joshua 1:8, meditate my word day and night. Pag sinabi pong meditate is not only reading through the words, but meditating meaning is clearly thinking deeper on the Word of God. Thinking deeper on what God is saying to you. Thinking deeper if there is a commandment for you. Thinking deeper if there is a reminder or warning for you. Thinking deeper kung ano ang sabi ganon, what God is telling you not only to do but what you need not to do, no? Kaya sa buhay po natin, meditation and meditating of the Word of God entails time because it gives you the opportunity to rethink. It gives you an opportunity to look at the perspective of God, not on your own perspective but yung perspective po ng ating Panginoon. Amen? Praise God. Sabing ganon, when these three, itong tatlong ito, kapag ito pong tatlong ito ay nag-conclude na or na-imbibe na po natin sa ating buhay, sa pang-araw-araw nating buhay, the power of the Word, the power of the Scripture is released, no? To produce life and healing in us. So kapag itong tatlong po ay nagagawa po natin, pagdating po ng pagkakataon ay talagang we will reap the harvest of what we're doing, and we will also enjoy life and we would enjoy our health. Kasi kapag na-nourish po ang ating spirituality, we can relax, no? Hindi tayo pressured or maybe hindi tayo stressed, no? At makakatulog po tayo ng maayos, makakapag-circulate po ang dugo at makakapag-operate po ang internal organs po natin nang wala pong problema. Praise God. Kaya po sa atin, kailangan po nating tignan
that sabi nga no, life and health, the word of God produces all man that was not sabi nga nun, that what the medicine can produce. So the word of God is telling us hindi lamang ang salita ng Diyos ay kasing tulad ng mga prescription or medicine, but it is more than the prescription that we are that God is providing to us. So hindi po dahil may prescription ka na, kundi ang prescription na sinasabi po ng Word of God is the power to produce life and health. It's the power, no? To produce life and wealth. Sabi nga, no, it is the wish, or it is the, sabi nga, it is the pray and hope and the wish of many believers in Christ that they should strongly desire, yung sinasabi, to pursue divine health. No? To pursue divine health. So, sa buhay po natin, ito po ang naisin ng Panginoon. We pursue God, then we will pursue the power of life and health in us. We pursue God, and we will have that life-saving means na sinasabi po ng ating Panginoon, walang iba kundi ang kanyang mga salita. I hope that ang bawat isa po sa atin ay nagkaroon ng pagkakataon para matignan ang salita ng Diyos. Let's hope that God will continue to nourish you, continue to bless you, that God will continue to fulfill His promises in every opportunity in your life, that you will experience the life that God wants you, the life that is satisfying, the life that is victorious, the life that is full of love, the life that is full of hope and faith in your life, and at the same time a health that will continue to sustain you every day of your life, no, na ang ating Panginoon ay maging karapat-dapat na tignan po natin ang kabutihan niya sa ating buhay. So, sa araw nito, patuloy po tayong magpasalamat sa ating Panginoon, patuloy po tayong magbigay ng kapurihan sa Kanya dahil siya lamang po ang dapat bigyan ng kapurihan. To God, be the glory, at see you sa mga susunod na pagkakataon. God bless you po. Salamat and God bless you. Amen.